97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ay mahalaga sa buhay ng tao ang pagkakaroon ng kaibigan. Kaibigan na masasandalan mo sa mga oras ng kalungkutan at problema. Ikaw ka barangay, natagpuan mo na ba ang kaibigan na handa kang damayan sa anumang problema? Masasabi na ang isang kaibigan ay para na ring pamilya sa labas ng ating tahanan. Katulad din ng ating mga pamilya ay maaari silang mahingan ng tulong sa mga oras na ikay nangangailangan. Malalaman mo rin at tunay ang isang kaibigan dahil hindi ganito iiwanan sa oras ng kagipitan. Bukod dito, ang mga kaibigan natin ay may tuturing na kasangga sa ating buhay. Dahil sa ating mga kaibigan mas nakikilala natin ang ating mga sarili. Ito'y dahil mas komportable tayo sa kanila at lumalabas ang ating tunay na pagkatao kapag kasama sila. Pero ating pakakatandaan na ang kaibigan ay dapat din nating mahalin at irespeto. Hindi yung maaalala mo lang kapag may kailangan ka o may problema ka. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Selena. 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Lemery, Batangas. Sumulat ako upang ibahagi ang kwento kung paano nga ba natin dapat pahalagahan ang ating mga kabarangay. Para maging aware ang lahat na ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi lang basta para may maihingan ka ng tulong o mapaglalabasan ng problema. Dahil mas madalas ay nakakalimutan na talaga natin kung ano nga ba talaga ang kahalagahan ng isang kaibigan. Hindi sila yung maaalala mo lamang kapag may kailangan ka. Dapat ay may gawin din tayo para sa kanila dahil ang totoong magkaibigan ay nagtutulungan at hindi ka iiwanan sa oras ng kagipitan. Papa Dudut, third year college ako noon nang makilala ko si Tristan. Ang first love at first boyfriend ko. Kilalang tahimik ako noon sa school at madalas din akong mabansagang nerd. Ugali ko nga na kung hindi mo ako kakausapin ay hindi rin kita kakausapin. May mga iilan akong kaibigan pero dahil sobrang seryoso ko sa pag-aaral noon ay walang nagtatagal na kaibigan sa akin. Ang sabi nila ay wala na raw akong inatupag kundi ang mag-aral. May mga pagkakataon pa na lagi akong nasasabihan na killjoy dahil hindi man lang ako marunong maka-appreciate ng joke. At mas madalas pa na puro pag-aaral ang inaatupag ko kesa sumasama sa kanila para gumimik. Naiinis din sila kapag pinagsasabihan ko sila na mag-aral ng mabuti. Dahil nga doon ay tinanggap ko na lamang na gagraduate akong walang kaibigan. At magiging malungkot ang college days ko katulad noong high school ako. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Tristan, ang basketball varsity player ng aming school noon. Hindi siya kagwapuhan pero malakas ang datingan niya dahil na rin sa husay nitong pumorma. Hindi naman lingid sa akin kung sino siya at ano siya sa school. Sadyang wala lang talaga akong pakialam sa ibang tao noon. Dahil ang importante lang naman sa akin ay ang makagraduate ako ng matiwasay. Pero hindi nga ganon kaganda ang simula ng pagkakakilala namin ni Tristan. Lalo pa at nananahimik lamang naman akong nakaupo sa may bleachers at busy sa pagbabasa ng libro noon nang bigla niya akong aksidenteng natamaan ng bola sa mukha. Pakiramdam ko nga na mga oras na yun ay umikot ang paningin ko at nayanig ng bonggang-bongga ang utak ko.
Visit naman oh! Sino ba yon? Naku, sorry. Okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Ano ka ba, tol? Sinargo mo nga ng bola sa mukha eh. Tapos itatanong mo pa kung okay lang siya. Ayos ka rin eh, no? Manahimik ka na nga, tol. Di ka nakakatuwa eh. Miss, sorry talaga ha. Nasaktan ka ba? Hindi ba obvious? Nabali mo nga yata ilong ko eh. Sorry, di ko talaga sinasadya. Napalakas kasi yung hagis ko ng bola. Ano pa nga ba? Kung bakit ba naman kasi dito mo napiling pumwesto para magbasa ng libro? Di mo ba nakikitang nagpa-practice kami? May library naman ah. Doon ka magbasa. Eh dito ko gusto magbasa eh. May magagawa ka? Nagsasuggest lang naman ako ah. Para wala ng bola na tatama sa mukha mo. Tama na nga sabi, tol eh. Alam mo di ka nakakatulong. Tristan, ikaw na kumausap sa babaeng yan. Pag di ako nakapagpigil, baka ako pa bumato ng bola sa mukha niya eh. Bahala nga kayo mag-usap. Pasensya ka na sa tropa ko ha. Ganun lang talaga yun. Di ko naman tinatanong. Ang sungit mo naman. Nagsorry na nga ako eh. Wala akong paki sa sorry mo. Jack ka na nga! Teka, wag ka munang umalis. Nakita ko kasi kung gaano kalakas yung pagtama ng bola sa'yo eh. Baka nahihilo ka o may iba pang masakit sa'yo. Nahilo ko, malamang. Ikaw ba naman tamaan ng bola sa mukha eh? Sa'yo ko kaya gawin? Sorry talaga. Halika, daling kita sa klinik. Hindi na! Ay, naalog yung utak ko dun ah. Magiging bobo pa yata ako. Teka, pauwi ka na ba? Hatid na kita. Para naman makabawi ako sa'yo. Hindi na nga. Sa library lang naman ang punta ko. Sige, hatid na kita ron. Mukha ko lang ang tinamaan, hindi pa ah. Bakit ba ang sungit mo? Nakikipagkaibigan lang naman ako eh. Kaibigan? Tapos pag nagkagipitan, magsisipulasan kayo ng takbo? Uy, hindi naman ako ganun. Mabait ako. Ganyan din sinabi nila sa akin dati eh, pero ano, iniwan lang din nila ako. Lalim naman ang hugot mo. Sino ba yun? Wala ka na ron. Tsaka bakit mo ba ako sinusundan? Hatid na kasi kita. Baka bigla ka mahilo o kaya himatayin ka. Walang sasalo sa'yo kung di kita susundan. Nakikita mo ba yung future? Hindi. Bakit? Astig kasi mga prediction mo. Ano ba yan? Ngayon naman binabara mo ako. Eh lubayan mo ako kung ayaw mong mabara lalo. Bakit ba ang sungit mo? May regla ka ba? Hoy! Excuse me. Tapos na ang menstruation cycle ko. Pwede ba? Lumayas ka sa harapan ko? Eh di dito na lang ako sa likod mo. Ano ba? Di mo ba talaga ako tatantanan? Gusto ko nga kasing makipagkaibigan sa'yo kaya hindi kita tinatantanan. Ako nga pala si Tristan. Di ko tinatanong. Sus? Ikaw, ano bang pangalan mo? Wala ka na ron. Patingin nga. Hoy! Bitawan mo nga yung ID ko! Nice to meet you, Selena. Sige, maiwan na kita ah. Papa Dudut, hindi ko akalain na sobrang kulit pala niya at hindi kanya titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero dahil nga sa pangyayari na yon ay naging simula yon ng pagkakaibigan namin ni Tristan. Habang tumatagal din ay unti-unti ko siyang nakikilala. Madaldal siya at may pagkakwela. Yung tipong matatawa ka na lamang at maiinis sa kanya dahil kadalasan nga sa mga biro niya ay corny. Pero pala kaibigan din siya kaya naman halos lahat yata ng mga estudyante sa school ay kasundo niya. Sa araw-araw nga na palagi kaming magkasama noon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya. Pero minabuti kong itago ang nararamdaman ko dahil sa takot na layuan niya ako at i-reject niya ako, Papa Dudut. Ayaw kong isugal ang pagkakaibigan namin dahil lang sa namumuo kong feelings para sa kanya. Isa pa ay kontento naman ako na magkaibigan lamang kami, at least ay malaya ko siyang nakakausap at nakakasama. Naisip ko nga rin noon na baka puppy love lang ang nararamdaman ko para kay Tristan dahil teenager pa naman kami ng panahon na yon. At marahil ay nasanay lang din ako na lagi ko siyang kasama. Pero napatunayan kong hindi lang basta puppy love ang nararamdaman ko para sa kanya. Noong isang araw ay pinakilala niya sa akin ang babaeng nililigawan niya na taga-kabilang section. Halos maiyak ako noon sa hindi ko malamang dahilan.
nasaktan ako sa kaalaman na hindi na lang ako ang babaeng magiging malapit sa kanya. Na may iba nang pwedeng magmay-ari ng atensyon niya na dati ay sa akin lang niya ibinubuhos. Pero hindi naman ako tumutol sa love life niya kahit pa nasasaktan ako. Bagkos ay sinuportahan ko siya sa mga paandar niya sa panliligaw dito hanggang sa tuluyan na nga niyang napasagot ang babaeng nililigawan niya. Wala rin naman akong nagawa dahil magkaibigan lamang kami at mas pinili ko na lamang na maging masaya para sa kanya. Pero wala pa nga halos 2 buwan noon, Papa Dudut, ay naghiwalay sila ng girlfriend niya. Ang kwento niya sa akin ay may boyfriend pala ang girlfriend niya na nag-aaral sa kabilang school. Saksi ako sa pagiging malungkot niya noong naghiwalay sila. At bilang supportive na kaibigan ay dinamayan ko siya, Papa Dudut. Uy, tama na kakamukmuk mo dyan. Kanina mo pa minamurder yung pagkain mo. Masama yan ha. Di ko lang kasi matanggap. Hayop na yan. Pinagsabay niya kami. Masaklap pa, ako yung kabit. Alam mo, mabuti na yan na habang maaga pa lang nalaman mo nang may boyfriend pala siya. Kaysa naman kung kailan matagal na kayo, dun mo palang malalaman. Ang punto ko, may boyfriend pala siya. Bakit di niya sinabi? Hinayaan niya pa ako manligaw sa kanya, tapos sinagot pa niya ako. Ewan ko ba kasi sa'yo? Ang bata-bata pa natin, may pa-girlfriend ka nang nalalaman. Eh kung nagpa-focus ka na lang sa pag-aaral mo at sa basketball, may napala ka pa. Yan talaga ang sasabihin mo sa akin? Nasaktan na nga yung tao eh. Makisimpatsa ka naman. Ano bang ginagawa ko? Di nga ako nag-review para sa quiz namin mamaya para damayan lang kita dito eh. Wala ka pang pasalamat. Ay, anong bata sinasabi mo? Eh legal age na tayo. Legal age, oo, pero teenager pa rin tayo. Ang dapat na inaatupag natin, pag-aaral. And besides, nandito ko para mag-aral at makagraduate, hindi para magka-boyfriend. Ay sus! Wala lang kamon naniligaw sa'yo. Ganon. Kumain na nga tayo, bago ko pa ibuhos sa'yo itong iniinom ko. Wala akong gana eh. OA mo ah. Di ka kakain dahil lang sa babaeng yon? Seryoso kasi ako sa kanya. Di mo kasi ako naiintindihan eh. Hoy, wag mo nga ibantun sa akin yung frustration mo. Iwanan kita dito eh. Sorry na. Huwag mo ako iwan dito. Wag mo nang problemahin yun. Di pa naman ganun kalalim feelings mo para sa kanya eh. Tsaka hindi lang naman siya magiging unang girlfriend mo. Siyempre magkakaroon ka pa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, and so on and so forth. Huy, bunganga mo naman. Ano ba akala mo sa akin? Babaero? Wala ko sinasabing babaero ka ah. Ayan, pati comprehension mo sa pakikinig na wala na. Eh sabi mo may pangalawa, pangatlo, may pang-apat pa nga eh. Siyempre, pag di nag-work yung pangalawa, makikilala mo yung pangatlo. Ano ka ba? Utak mo marumi. Yung kasi pagkakaintindi ko sa sinabi mo eh. Well, mali ka ng pagkakaintindi. Bata-bata mo pa kasi girlfriend na inaatupag mo. Eh kung nag-aaral ka na lang kaya ng mabuti. Eh sa hindi ko naman mapipigilan ng puso ko kung kanino to titibok. Sus, may pagganyan-ganyan ka pa. Kainin mo na nga lang yung pagkain mo. 8 minutes na lang oh, tapos na recess natin. Dami mong arte. Oo na, eto na. Palibhasa kasi wala kang love life eh. Hoy, ano to bastusan? Kanina ka pa. Hindi ko nga kailangan ng love life no. Hindi naman yung nakakatulong sa akin para makagraduate ako. Kung sa bagay. Pero ayaw mo bang maranasan magkaroon ng crush man lang o kahit puppy love? No thanks. Ayoko ng sakit ng ulo. Ganyan ka ba sa lahat ng nakakausap mo? Para kang lagi na ikipag-away. Kaya ka iniiwan ng mga kaibigan mo eh. Gusto mo sumunod ka rin? Uy, joke lang. Ito naman. Pwes, hindi nakakatawa. Sorry na. Best friends tayo, di ba? Di kita iiwan kahit ang taray-taray mo sa akin lagi. Di ka talaga nauubusan ng sasabihin eh, no? Ikaw rin naman ah. Mas malala ka pa nga sa akin eh. Kumain ka na nga dyan. Bago ko pa isubo lahat sa'yo yan hanggang sa mabilaukan ka. Ang sama talaga ng ugali nito. Papatay mo pa ako.
Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para maibsan ang lungkot na nararamdaman niya at sa sandaling panahon nga lang ay naging maayos din siya. Na hindi ko naman pinagtakhan dahil bata pa nga naman kami noon at hindi pa talaga seryoso sa mga ganung bagay. Dahil nga doon ay bumalik na kami ulit sa dati na kami lang halos ang magkasama at magkausap. Hindi naman ako selfish na tao pero tuwang-tuwa ako dahil nasa akin na naman ang atensyon niya. Hindi ko nga alam noon kung bakit hindi pa rin niya alam na may gusto ako sa kanya. Pero binaliwala ko na lamang yon. Ang importante ay manatili kaming magkaibigan na alam kong mas magtatagal pa sa kahit na anong relasyon. Mas naging close nga kami noong panahon na yon, Papa Dudut. At sa totoo lang ay para na nga kaming mag-boyfriend at girlfriend. Kaya naman ang daming nag-uusisa sa amin noon kung magkaibigan lang ba talaga kami at nilinaw naman yun ni Tristan. Sinabi niya na matalik lamang kami magkaibigan at meron na siyang bagong nililigawan. Nagulat na lamang ako sa mga sinabi niya dahil wala siyang nababanggit sa akin. Ang sabi niya ay ako ang unang makakaalam kung may bago man siyang liligawan. Sumama ang loob ko noon at 3 araw ko din siyang hindi pinansin. Pero bilang kilala ko siyang makulit ay sinuyo niya ako. At panayang sorry niya. Ang sabi niya ay ako naman daw talaga ang unang pagsasabihan niya kaya lang ay naipit lamang siya sa sitwasyon kaya naman napilitan siyang sa ibang tao ito unang sabihin. Wala na ako nagawa at inintindi na lamang siya dahil nangyari na ang nangyari. As if naman na may magagawa pa ako kung may bago man siyang nililigawan. Siyempre kailangan ko siyang suportahan dahil kaibigan ko siya. Pero nagulat na lamang ako isang araw nang ipakilala niya sa akin ang bago niyang nililigawan. Si Sheila na ex-girlfriend ng tropa niyang si Daniel. Wala naman sana akong pakialam kahit na may bago o kung sino pa ang ligawan ni Tristan noon. Matagal ko na rin naman ang tanggap na hanggang magkaibigan lang talaga kami. Pero ang malamang nililigawan niya ang ex-girlfriend ng tropa niya ay hindi ko kayang tanggapin. Kilala kasing basagulero si Daniel at mainitin ang ulo. Wala ring kaibigan dito kapag galit ito at isa pa ay wala pang 1 buwan simula nang maghiwalay silang dalawa ni Sheila. Nag-worry ako na baka pagmulan yun ng issue na maging sanhipa ng hindi pagkakaintindihan ni Daniel at ni Tristan. Hindi rin makakatulong lalo pa at magkasama sila sa isang team at baka makaapekto yon sa kanilang laro kung sakaling magkaroon sila ng issue. Ayaw ko sanang makialam dahil mga buhay naman nila yon pero bilang concern na kaibigan ay sinubukan ko siyang kausapin tungkol kay Sheila at sa mga posibleng mangyari kung sakali man na sagutin siya nito. Seryoso ka ba talaga? Si Sheila yung nililigawan mo? Oo nga. Pinakilala ko na nga siya sa'yo, di ba? Pero bakit si Sheila? Ang dami namang iba dyan. Bakit? May problema ba sa kanya? Ex-girlfriend siya ni Daniel, tropa mo. Ex nga, di ba? Ibig sabihin, hiwalay na sila. Tsaka gustong gusto ko si Sheila. Matagal na. Ay, sumasakit ulo ko sa'yo. Hindi naman kayo close ni Sheila para ligawan mo siya. Ano, niligawan mo kasi maganda? Hindi, ano ka ba? Matagal na ako may gusto kay Sheila. Payong kaibigan lang. Baka kapag sinagot ka ni Sheila, magkaroon ng issue sa inyong dalawa ni Daniel. Isa pa, gusto mo ba na pag-usapan kayo ng buong school na ex-girlfriend ni Daniel nililigawan mo? Bakit? Eh ano naman kung si Sheila ang nililigawan ko? Ano bang problema kung ex siya ni Daniel? Kailan lang sila naghiwalay? Wala pa ngang 1 buwan tapos nanliligaw ka na? Ano ngayon kung wala pang 1 buwan? Wala naman akong pakialam dun eh. Basta wala akong ginagawang masama. Ang masama kung niligawan ko si Sheila habang sila pa. Ang pangit kasing tingnan. Nagigets mo ba? Para naghintay ka lang ng chance para maligawan mo siya. Bantay sa lakay, ganun. Kaibigan ba kita o ano? Ba't di mo man lang ako suportahan? Suportahan? Paano kita susuportahan kung alam kong pwede itong maging cause ng pag-aaway niyo ni Daniel in the future?
Alalahanin mo, nasa iisang basketball team kayo. Hindi magandang mag-away kayo dahil lang sa isang babae. Ba't ba kasi iniisip mo na mag-aaway kami? Di ba kapag nakipaghiwalay ka sa karelasyon mo, ibig sabihin hindi nyo mahal ang isa't isa? Kaya wala akong nakikitang problema kung maging kami man ni Sheila. Ang problema nga kasi, kakahiwalay lang nila. Malay ba natin kung ano ba talagang dahilan ng paghihiwalay nila? Or baka kinailangan lang nila ng space sa isa't isa? Hindi ko sinasabi to kasi tutol ako Sinasabi ko to kasi concerned ako sa'yo. Magiging maayos ang lahat, maniwala ka Selena. Di mo kailangan mag-alala. Matagal ko nang gusto si Sheila. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Tsaka, nagpaubaya lang naman ako noon kasi gusto rin siya ni Daniel. Iniisip ko yung pagkakaibigan namin kaya nagparaya ako. Ngayon, hindi mo na ba iniisip ang pagkakaibigan nyo? Siyempre, iniisip ko pa rin. Pero nagparaya na ako nung una. Siguro naman panahon na para damdamin ko naman ang sundin ko at unahin ko. Ang sakit nyo talaga sa ulong mga lalaki. Bahala ka. Basta wag mong sasabihin sa akin na hindi kita binalaan. Oo na. Ang nega mo kasi masyado Hayaan mo kung magka-trouble man, labas ka ron. Di kita idadamay. Dapat lang. Dahil hindi ako pananggana sasalo sa mga suntok ni Daniel sa'yo pag nag-away kayo. Ano ba yan? Anong panangga sinasabi mo? Lakas mo makahugot. Lakas mo rin makasinaunang panahon. Kababasa mo ng mga nobela yan At least ako may kabuluhan mga pinaggagawa ko. Hoy, sinasabi mo bang walang kwenta yung mga ginagawa ko? Di ka na lang kasi pumirmi sa isang tabi. Kung kayo talaga ni Sheila, for sure magkakatuluyan kayo sa tamang panahon. Masyado ka nagmamadali. May galit ka ba talaga kay Sheila? Tutul na tutul ka sa kanya Wala akong galit, okay? Hindi ko ugaling mamersonal. Sa tingin ko lang kasi wala ka sa timing. Anong timing ang sinasabi mo dyan? Ang dami mo namang napapansin. Hindi ako naging top student para sa wala, no? Di ikaw na matalino. Matalino ka rin naman Bobo nga lang sa pag-ibig. Langya, foul na yun Foul mo mukha mo. Totoo naman Truth hurts ba? Nakakarami ka na sa akin, Selena Pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa babae. Di raw napatol. Lagi mo nga akong inaasar. Lambing ko lang yun sa'yo. Hanip na paglalambing yan. Sa'yo na. Pikon. Lolo mo, pikon. Sorry na. Best friends tayo, di ba? Papadudot ganoon kami lagi ni Tristan. Pagkatapos namin sa seryosong usapan ay mag-aasara naman kami na parang mga bata dahil yun na nga ang naging coping mechanism niya kapag nasasaktan o nalulungkot siya. Ako naman ay sumasakay lang sa lahat ng kalokohan niya dahil alam kong yun lang ang magagawa ko para kahit papaano ay damayan siya. Saksi nga ako sa lahat ng effort ni Tristan sa panliligaw niya kay Sheila at masasabi kong napakaswerte niya para bigyan siya ng sobrang effort ni Tristan. Simula sa mga love letters, mga kung ano-anong regalo na mumurahin lang naman. Hindi na nga gaanong gumagastos si Tristan kapag break time dahil inilalaan niya ang baon niya para may ipambili siya ng mga ibibigay niya kay Sheila. Inabot nga rin ang 3 buwan ang panliligaw niya bago siya tuluyang sagutin ni Sheila at nakita ko kung gaano siya kasaya. Pero hindi ko magawang maging masaya para sa kanya, Papa Dudut. Hindi dahil sa may gusto ako sa kanya pero dahil sa hindi maganda ang first impression ko kay Sheila. Tinaguri ang campus crush si Sheila sa school namin noon kasi maganda siya at member pa ng cheerleading squad. Pero meron talaga akong hindi magandang pakiramdam sa kanya at hindi ko nagustuhan yon. Pakiramdam ko kasi si Tristan lamang ang nagdadala ng relasyon nila at si Tristan lang ang nagbibigay ng effort at sa naoobserbahan ko kay Sheila ay wala lang siyang pakialam. Pero hindi ako nakialam sa kanilang dalawa dahil pribadong buhay nila yon. Kumbaga ay magsisilbi na lamang akong taga-suporta nila. Hanggang sa naging limitado na nga ang pag-uusap namin ni Tristan at naiintindihan ko naman. Alam ko naman kasi kung saan ako lulugar at kailan ako kailangang umeksena.
Kagaya na lamang kapag may tampuhan sila ni Sheila ay agad siyang lumalapit sa akin para humingi ng advice sa kung ano nga ba ang pwede niyang gawin. Wala nga siyang ibang bukang bibig kundi si Sheila, Papa Dudut. Masakit para sa akin na kailangan pa na magkatampuhan silang dalawa para lamang maalala niya akong kausapin. Pero hanggat masaya siya ay hindi ako makikialam. Pipilitin kong maging masaya para sa kanila kahit pa unti-unti nang dinudurog ang puso ko. Pero hindi kalaunan ay natanggap ko na rin ang relasyon nila sa loob ng halos 5 buwan. Graduating na rin kami ng high school noon at akala ko ay ayos na ang lahat sa pagitan ni Tristan at ni Sheila. Pero isang araw ay nakita ko si Sheila at Daniel sa isang fast food restaurant na masayang kumakain. Hindi ako overthinker pero nang makita ko silang nagsusubuan na parang mag-boyfriend at girlfriend ay hindi ko naiwasang maghinala dahil napaka-imposibleng magkaibigan na lamang silang dalawa. Close na close kami ni Tristan pero hindi naman namin naranasang magsubuan ng pagkain. At dahil nga hindi ako matahimik ay naghanap ako ng pagkakataon para makausap ng solo si Sheila. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko at sinabi niyang close friend na lang silang dalawa ni Daniel. Gusto ko maniwala pero mas nang ibabaw ang kutob ko na niloloko niya si Tristan. Pero hindi ko na ipinilit pa. Na umamin siya lalo pa at wala naman akong ibang matibay na ebidensya na nagloloko nga siya. At dahil nga sa ginawa kong pagkumpronta sa kanya ay nabaliktad ang sitwasyon namin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtalo kami ni Tristan dahil nakipaghiwalay na raw sa kanya si Sheila. Oh, Tristan, may kailangan ka? Anong sinabi mo kay Sheila? Ha? Sinabing ano? Ewan ko. Kaya nga ikaw ang tinatanong ko eh. Wala naman akong sinabi sa kanyang kakaiba. Tinanong ko lang siya kung ano ba talagang relasyon nilang dalawa ni Daniel. Nakita ko kasi Bakit silang… kailangan mo makialam? Magkaibigan tayo, oo. Pero sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na pati personal kong buhay pang himasukan mo? Anong sabi mo? Ako? Nakikialam? Nanghihimasok? Ano bang masama sa ginawa ko? Kinausap ko lang siya ng maayos at tinanong ko siya ng maayos. Ba't makapagsalita ka parang may ginawa akong masama sa kanya? Sana kasi kinausap mo muna ako. Hindi yung basta-basta ka nalang nagdedesisyon. Bakit? Maniniwala ka ba sa akin kung sinabi ko sa iyo na nakita ko silang magkasama nung nakaraan sa restaurant tapos nagsusubuan pa? Tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Nagagalit ka kaagad sa akin nang hindi mo muna inaalam kung ano ba talagang nangyari. Bakit? Ano ba sinumbong sa'yo ng girlfriend mo? Sinabi niya sa akin na pinagbibintangan mo siya na may relasyon pa rin sila ni Daniel. Ayun, nakikipaghiwalay siya sa akin ngayon. Wow! Hanep yung girlfriend mo ha? Nag-imbento pa talaga ng salita at naniwala ka naman. Sa bagay, patay na patay ka dun eh. Kulang na nga lang luhuran at sambahin mo. Tama na, Selena. Una pa lang tutol ka na sa relasyon namin ni Sheila eh. Pero hindi ko akalain na pagbibintangan mo siya ng kung ano-ano. Ako pa talaga? Tristan, kilala mo ko. Hinding-hindi ako magbibitaw ng salita nang wala akong matibay na basihan. At hindi ko siya pinagbibintangan. Tinanong ko lang siya. Pero mukhang tama nga ang hinala ko. Kasi napaghahalata ang guilty siya. Ay, tumigil ka na nga, please lang. Pwede ba, Tristan? Buksan mo nga yung mga mata mo. Niloloko ka na nga, nagbubulag-bulagan ka pa. Sino magkaibigan na magsusubuan sa public na kainan tapos ang sweet-sweet pa? Tayo nga na sobrang close, hindi natin ginagawa yun eh. Dahil may boundaries ang pagiging magkaibigan natin. Pero sa case ni Sheila at ni Daniel, ewan ko na lang. Natural lang siguro sa kanila yun, kasi naging sila dati. Pero may tiwala ako kay Sheila na hinding-hindi niya ako lolokohin. May tiwala ka sa kanya. So sa akin, wala. Ang tagal na nating magkaibigan. Alam mo kung anong ugaling meron ako.
Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, Selena. Oo, matagal na kitang kaibigan. Pero hindi kasing tagal ng pagkakakilala ko kay Sheila. Ah, ganon. Sinasabi mo ba na nagsisinungaling ako? Ano? Ba't di ka makasagot? Di ko alam, Selena. Eh di magsama kayo. Ewan ko ba kung bakit nakikipagkaibigan pa ako sa'yo? Katulad ka lang din pala nila. Naging mabuti akong kaibigan sa'yo. At ako hindi. Pag may problema ka, lagi kitang dinadamayan. Wala kang hinanakit na hindi ko pinakinggan. Tapos ganito mapapala ako sa'yo? Kahit konting konsiderasyon sa pagkakaibigan natin, hindi mo maibigay dahil nabulag ka na ng husto ng mga kasinungalingan ni Sheila. Kahit ano pang sabihin mo, may tiwala pa rin ako kay Sheila. Girlfriend ko siya, Selena. Kung sasaktan o pagbibintangan mo siya, parang sa akin mo na rin ginawa yun. Sana hindi ka na lang lumapit at nakipagkaibigan sa akin. Para hindi ako nasasaktan ng ganito ngayon. Para hindi ko kailangan depensahan yung sarili ko sa bintang na hindi naman totoo. Sorry. Pero kung sana di ka nakialam, di tayo aabot sa ganito. Sana nga hindi na lang ako nakialam. Sana hindi na lang ako naging concerned sa'yo kasi hindi mo man lang na-appreciate yun eh. Basta, Selena, sana hindi na maulit to ah. Talagang hindi. Dahil simula sa araw na to, wala na akong pakialam sa'yo. Magpakatanga ka hanggat gusto mo. Dahil nga sa sama ng loob, Papa Dudut, ay pinili ko na lamang na umiwas kay Tristan. Bukod sa sama ng loob ay galit din ang nararamdaman ko, Papa Dudut, ng mga panahon na yon. Hindi ko kasi sukat akalain na ganon kadali sa kanya ang husgahan at akusahan dahil lamang sa maling sumbong sa kanya ni Sheila. Pakiramdam ko nga ay parang ibinasura na lamang niya basta ang pinagsamahan namin, ang pagkakaibigan namin. Pero dahil nga iisa lamang kami ng school na pinapasukan ay hindi maiwasang magkasalubong at magkita kami. Magkatinginan man kami ay agad kaming nagbabawi ng tingin dahil sa sobrang pagkailang namin sa isa't isa. Ang masakit pa ay hindi man lang nag-effort si Tristan para gumawa ng paraan kung paano kami magkakabati. As if wala siyang pakialam kung masira na ng tuluyan ang friendship namin. Naisip ko naman na kung ako ang unang magpapakumbaba ay para ko na ring inamin na totoo ang binibintang ni Sheila sa akin. Pakiramdam ko nga din ay ako lang ang nagpapahalaga sa pagkakaibigan naming dalawa. Tinitimbang ko ang sarili ko kung ako ba ang unang makikipag-usap o hihintayin ko siya na unang makipag-usap at makipagbati sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, napagpasyahan ko nga na hindi na lang siya pansinin at matagal-tagal din kaming hindi nag-usap ni Tristan na umabot din ng halos 2 buwan. At sa loob ng 2 buwan ding yon ay nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa ni Sheila. Ang akala ko pa naman noon ay iba si Tristan sa lahat ng tao na naging kaibigan ko, pero nagkamali pala ako ng akala. Iiwanan din pala niya ako sa huli kapag nagkagipitan na. At kung kailan nga napagdesisyonan kong putulin na ang pagkakaibigan naming dalawa ay tila ba pinaglalaroan ako ng tadhana. Isang araw ay nagkagulo sa covered court ng school namin at nakita kong nagkasuntukan si Daniel at si Tristan. Wala man lang nag-abalang umawat sa kanila, kaya naman ako na mismo ang lumapit at umawat sa kanilang dalawa. Pero kahit ako ay hindi sila nagawang pigilan. Natigil lamang sila ng isang teacher na ang umawat sa kanila at dinala sila sa guidance office. Sinundan ko agad sila at naghintay ako sa labas ng office, at matapos silang kausapin ng guidance counselor ay sinamantala ko na ang pagkakataon para makausap si Tristan. Tristan, Oh, Selena. ano bang pinag-awayan niyo ni Daniel? Wala yun. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi. Sorry kung napangunahan kita.
Sorry kung feeling mo nangihimasok ako sa private life mo. Nag-aalala lang naman kasi talaga ako sa'yo. Hindi, Selena. Ako ang dapat na mag-sorry sa'yo. Ha? Bakit ikaw ang dapat mag-sorry? Nagpabulag kasi ako sa galit ko eh. Di ko naisip na ginagawa mo lang yun dahil kaibigan mo ako. Sorry kung napagsalitaan kita ng hindi maganda. Sorry din kung hindi ako nakinig sa'yo. Bakit? Ano ba talaga nangyari? Si Sheila, Anong ginawa niya? nakita ko kasi siya na hinalikan si Daniel sa pisngi. Tapos, anong ginawa mo? Tinanong ko siya. Sabi niya, nakipagbalikan na raw siya kay Daniel. Sinasabi ko na nga ba eh. Sorry Selena. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Naging matigas yung ulo ko. Para akong tanga. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari eh. Matuto ka na lang sana sa pagkakamali mo. Kakampi mo ako, Tristan. Huwag mo sanang pagdudahan lahat ng ginagawa at sinasabi ko para sa'yo. Oo, salamat. Kasi sa kabila ng mga nasabi ko sa'yo, pinatawad mo pa rin ako. Sinong may sabing pinatawad na kita? Hindi pa kita napapatawad, no? Ha? 1 linggo. Anong 1 linggo? 1 linggo mo akong ililibre ng pagkain para mapatawad kita. Sus, yun lang? Gusto mo 1 taon pa eh. Huwag kang mayabang. Hindi mumurahing pagkain lang ipapabili ko sa'yo. Baka naman mabutas bulsa ko niyan. Ay di tahiin mo. Hanep Namiss ko yung mga pambabara mo sa akin. Gusto mo gawin na rin kitang pambara. Huwag ka na magalit. Pumapangit ka eh. Kung pangit ako, ano ka pa kaya? Pero seryoso, sorry talaga. Huwag mo na lang ulitin. Tsaka sorry din. Dapat talaga, ikaw ang una kong kinausap, hindi siya. Huwag na tayo magsisihan. Importante, pareho na tayong nalinawan. Papadudot nagkaayos nga kami ni Tristan pero nang malaman nga niya ang lihim na relasyon ni Sheila at Daniel ay na-depress ito ng husto. Sobrang daming bagay na nagbago sa kanya at hindi lang ako ang nakapansin noon kundi pati na rin ang professor namin. Hindi na siya yung Tristan na masayahin at hindi nagpapaapekto sa mga problema. Madalas na nga itong hindi pumapasok o kaya naman ay mag-cutting classes para maglaro ng billiard sa labas na malapit lamang sa school. Kung may iba mang tao na masasaktan sa kalagayan ni Tristan ay ako na yon. Gustong gusto kong pagaanin ang kalooban niya pero hindi ko naman alam kung papaano. Sa tuwing tatangkain ko kasi na i-comfort siya, ang sasabihin niya lagi sa akin ay ayos lang siya. Doon ko na na-realize na hindi nito gustong humingi ng tulong kahit na sa akin pa. Pero kahit na ganoon ay pinilit kong damayan siya hanggang sa makagraduate na kami ng college. Buti na nga lang at nakagraduate siya nang kahit pa naging pasaway siya noong last grading. Sa loob nga ng mahabang panahon ay hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso niya na iniwan ni Sheila. Inamin nga niya sa akin na si Sheila ang first love niya. Pero si Daniel naman ang gusto nito. Kahit nga nakalipas na ang ilang taon ay si Sheila pa rin ang bukang bibig niya. Nagsasawa na nga ako dahil puro na lamang siya Sheila. Palagi na lamang si Sheila, paano naman ako? Paano ang nararamdaman ko? Ilang beses ko na ngang sinabi sa kanya na kalimutan na lamang niya si Sheila dahil wala na rin siyang mapapala dito. Pero hindi naman gaanong kadali para sa kanya ang basta na lamang itong kalimutan, papadudot. Halos naging karamay na nga niya ang alak at madalas kapag trip nitong uminom ay sa amin siya dederecho. Wala namang problema sa pag-inom niya sa amin dahil kilala na siya ng mga magulang ko. Open na rin siya sa amin dahil malalaki naman na kami. Ugali rin kasi nito na kapag iinom siya ay gusto niyang may makakakwentuhan at sa bahay lang namin ang lagi niyang takbuhan. Minsan nga ay sila ni Papa ang magkainuman. Pero sa totoo lang ay nakakasawa na ring makinig sa mga kwento niya dahil puro tungkol kay Sheila lang naman ang sasabihin niya.
Kaya nga madalas ay gustong gusto ko ng isampalang katotohanan sa kanya. Isang araw nga ay bigla naman siyang sumulpot sa bahay at may bitbit na alak, Papa Dudut. Oh, Tristan, Good morning! may bit-bit ka na namang alak ang aga-aga. Tara, kwentuhan. Balak mo bang gawing imbaka ng alak yung atay mo? Papapasukin mo ba ako o hindi? Eh di pumasok ka na. Ginawa mo na ng bar tong bahay namin eh. Mas gusto ko naman uminom dito kaysa sa totoong bar, no? Oo, nakahanap ka ng comforter eh. Maghintay ka dyan. Kukuha ako ng baso at pitchel. Salamat. Ano na naman bang problema mo? Wala lang. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Utot mo. Hindi ka naman pupunta rito kung wala kang problema. Wala na talaga ako may tago sa'yo, no? Basang-basa na kita na parang likod lang ng palad ko. Oh, ito na yung baso at pitchel mo. So anong problema? Nakita ko na naman sina Sheila at Daniel. Nakita ko sila kahapon dun sa palengke. Malapit lang ang bahay nila dun eh. Tsaka asahan mo na yun. Magsyota sila eh. Ang sakit lang kasi. Alam mo yun? Sa kabila ng lahat ng effort, sa pagmamahal na pinaramdam ko sa kanya, mas pinili pa rin niya si Daniel kaysa sa akin. Alam mo, maganda mong gawin. Mag-move on ka na lang. Kasi wala namang mangyayari sa'yo kahit magmukmuk ka pa dyan eh. Kasi hinding-hindi ka na babalikan ni Sheila. Ang sakit mo talaga magsalita kahit kailan. Tagos lagi sa kaluluwa ko eh. Eh para magising ka na sa kahibangan mo. Pinili na ni Sheila si Daniel. Kaya wala ka na magagawa kahit umiyak ka pa ng dugo dyan. Inom na lang tayo. Oh, unang tagay sa'yo. Tigilan mo ako. Gusto mong masapak ka ni Papa. Idadamay mo pa ako sa pagiging lasinggero mo. Sige, bahala ka. Basta inalok kita ah. Alam mo hindi ako umiinom ng alak eh. Ubusin ko lang to tapos aalis na ako. Nasaan nga pala si na Tito? Namasada si Papa. Si Mama naman nasa palengke. Gusto mo ba dito ka na lang mananghalian? Magluluto ng putsero si Mama. Hindi na. Uuwi na rin ako maya-maya. Nahihilo na kasi ako eh. Salamat na lang sa alok. O sige, ikaw ang bahala. May hinahanap ka na bang trabaho? Marami na akong inapalayan kaso puro tatawagan na lang daw ako. Magdadalawang linggo na wala pa rin tumatawag. Hindi ko nga alam kung anong problema eh. Okay naman credentials ko. Baka naman overqualified ka sa mga ina-applyan mong trabaho kaya hindi ka tinatawagan. Ewan ko, baka ayaw nila ng walang work experience. Paano ka magkaka-work experience first time mo nga mag-apply ng trabaho? Ano yun? Oo nga. Bala ko tuloy mag-apply na lang muna sa mga fast food o kaya cashier sa mall para magka-work experience ako. Oo, pwede yan. Kaya lang nakakapagod naman yun, di ba? Wala namang trabahong hindi nakakapagod, no? Eh ikaw ba, naghahanap ka ba ng trabaho? Wala akong makitang trabaho eh. Eh paano, puro kaalak? Naghahanap ka ba talaga? Uy, ano ba akala mo sa akin? Patapon ng buhay? Wala pa lang talaga akong makita. Bigla ako inantok ah. Idlip ka muna dito sa sofa. Di na, sa bahay na lang. O sige, ingat ka pag uwi. Salamat ah. Pasensya na, naistorbo kita. Drama mo. Sige na, magiging maayos din ang lahat. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Naks! Salamat. Kung sana, naging ikaw na lang siya. Ha? Wala. Sige na, alis na ako. Pakilinis mo na lang tong kalat ko ah. Ano pa nga ba? Lagi naman akong tagaligpit ng kalat mo eh. Papadudot nang makaalis na siya ay hindi ko na napigilang malungkot. Halos dobleng sakit kasi ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siyang nagkakagano na tila wala nang pakialam sa kanyang sarili. Na yung lalaking minahal ko ay binabasura lang ng iba. Ilang beses ko na ngang naisip na ipagtapat na sa kanya ang nararamdaman ko
sa pagbabaka sakali na mabaling sa akin ang atensyon at pagmamahal niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil naisip ko rin na hindi niya magagawang magmahal ng iba hanggat hindi niya nagagawang mahalin ang sarili niya. Kailangan muna niyang hayaang maghilom ang sugat sa puso niya at sigurado naman ako na habang ginagawa niya yon ay palagi niya akong karamay sa lahat ng oras. Lalo pa nga at ako lang ang maaasahan niya dahil hindi naman lahat ng kaibigan niya ay concerned sa kanya kagaya ng kung paano ako sa kanya. Wala rin naman siyang ibang mapagsabihan dahil sa akin lang siya nag-o-open ang lahat ng nararamdaman niya. Masasabi ko nga na lahat ng sekreto niya ay alam ko. Mga ayaw at gusto niya ay alam ko rin. Nakapag-decide na rin ako na gagawin ko ang lahat para tulungan siyang buuin muli ang sarili niya at ang puso niyang nawasak. Papadudod sa paglipas nga ng marami pang araw ay napansin ko ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Tristan. At tila ba sobrang saya nito at nagtaka ako ng husto. Kaya agad ko siyang kinausap noon kung may maganda bang nangyari at ang sagot niya sa akin ay nagkabalikan na silang dalawa ni Sheila. Nang sabihin niyo ni Tristan ay para akong pinasabugan ng bomba sa sobrang pagkagulat ko. Halos hindi ko na nga maituon ang sarili ko habang nagkukwento pa siya kung paano sila nagkabalikan. Hindi ko alam pero parang nabingi ako ng mga oras na yon. Nang makarecover ako ay hindi ko na naiwasang magalit at pinaalala ko sa kanya lahat ng kawalang ihaan na ginawa sa kanya ni Sheila noon. Pero ang sagot niya lang sa akin ay huwag akong mag-alala dahil kung meron man daw na masasaktan ay walang iba kundi siya lang. Mas lalo lang tumindi ang inis ko ng mga oras na yon dahil masyado siyang manhid. Hindi niya nakikita lahat ng effort ko para lamang maging okay siya. Sa sinabi nga niyang yon ay nawala na ako ng choice kundi ang aminin sa kanya kung ano ba talaga ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko na rin kasi kayang manahimik na lamang habang paulit-ulit lang niyang ginagawang tanga ang sarili niya. Narinig mo ako? Matagal na akong may gusto sa'yo. Kaya wag mong sasabihin sa akin na hindi ko alam ang nararamdaman mo. Na hindi ako nasasaktan pag nakikita kitang nasasaktan. Pero kailan pa? Parang napaka-imposible naman. Paanong imposible? Ni isang beses hindi ako nag-expect na magkakagusto ka sa akin. Ang taray tsaka ang sungit mo lagi sa akin. Kapag tinutopa ka naman inaaway mo ko. Ngayon alam mo na. Matagal na akong may gusto sa'yo. Bago pa lang tayong magkaibigan nun. Bago ka pa nagkaroon ng unang girlfriend, may nararamdaman na ako para sa'yo. Bakit? Bakit di mo sinabi sa akin? Wala akong nakikitang rason para sabihin ko sa'yo eh. Magkaibigan tayo. At ayoko masira yun ng dahil lang sa romantic feelings ko para sa'yo. Pero sana at least nag-ingat ako. Nag-ingat na alin? Nag-ingat ako para hindi sana kita nasaktan. Wala namang pagkakaiba yun sa ngayon eh. Nasasaktan pa rin ako. Sorry. Wala talaga akong idea. Kasi wala kang ibang nakikita kundi si Sheila. Bukang bibig mo si Sheila. Kaya yung totoong nagmamahal sa'yo, hindi mo nakikita. Alam mo bang doble yung sakit na nararamdaman ko kapag nasasaktan ka? Sa tuwing nagpapakatanga ka sa babaeng hindi ka naman mahal? Ako yung nasa tabi mo pero hindi mo ako napapansin. I'm sorry, Selena. Kung alam ko lang hindi sana kita pinagsalitaan ng kung ano-ano. Sorry talaga. Pero alam mo naman na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo, di ba? Alam ko. Naiintindihan ko. Kontento na ako sa kung anong meron tayo. Kontento na ako maging kaibigan mo lang. Pero sana naman, huwag mong malimutan na magtira ng pagmamahal para sa sarili mo. Kasi paulit-ulit na lang tayo eh. Magbabalikan kayo ni Sheila tapos maghihiwalay. Pag naghiwalay kayo, madedepress ka na naman. Tatakbo ka sa akin na parang batang inagawa ng candy. Sorry, pero mahal na mahal ko talaga siya eh. Alam mo naman yun. Hindi ako tutol sa kung sinong gusto mong mahalin, pero wag lang si Sheila. Hindi mo ba nakikita?
Kapag may problema sila ni Daniel, kanino siya lumalapit? Sa'yo. Tapos pag naging okay ulit sila, may iiwang ka na naman. Hindi ka pa ba nagsasawa sa paulit-ulit na pananakit at paggamit niya sa'yo? Kailan ka ba matututo? Ginagawa ka lang niyang panakip butas. Alam ko na panakip butas lang ako. Pero ayokong sayangin yung pagkakataon na makasama ko siya. Kung kailangan ko masaktan at magpagamit ng paulit-ulit, gagawin ko. Ganun ko siya kamahal, Selena. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Tinatapon mo yung self-worth mo. You deserve someone better at hindi si Sheila yon. Hindi kita deserve, Selena. You're too good for me. Hindi mo talaga ako deserve. Pero utang na loob, ayusin mo naman ang sarili mo. Hindi na kita kilala. Hayaan mo na lang siguro ako. Baka sakaling pag nasaktan ulit ako, magising na talaga ako sa katotohanan. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna akong managinip. Paano kita hahayaan? Nakikita ko kung paano mo sirain ang sarili mo. Oo, bata ka pa, pero may isip ka naman siguro. Magkaiba tayo, Selena. Puso ang umiiral sa akin, hindi utak. Fine. Pero itong tatandaan mo, Tristan. Wag na wag kang lalapit sa akin pag sinaktan ka niya ulit. Sawang-sawa na ako magpayo sa kaibigan na matigas ang ulo at hindi marunong makinig. Selena naman. O bakit? Pababayaan kita, kagaya ng gusto mo mangyari. Pero wala ka nang aasahan sa akin. Akala ko ba magkaibigan tayo? Di ba dapat sinusuportahan mo ko? Oo, magkaibigan tayo. Pero hindi ko susuportahan ng maling desisyon mo. Alam mo, Tristan, tanga ka noon, tanga ka pa rin hanggang ngayon. Oo nga, tanga na ako. Pero anong gagawin ko? Mahal ko talaga siya eh. Mahal din naman kita. Pero hindi ako magpapakatanga gaya mo. Kasi may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko. Eh ikaw, binuhos mo lahat kay Sheila. Kaya kahit katiting na pagmamahal sa sarili mo, wala na. Hindi ko talaga maisip kung anong nakita mo sa kanya para magpakatanga ka ng ganyan. Di ko alam, Selena. Hindi ko na talaga alam. Hirap na ako. Kung pwede ko lang burahin yung nararamdaman ko para sa kanya, matagal ko na sanang ginawa. Tandaan mo, ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo kung gusto mo talaga. Sa ngayon, hahayaan muna kita. Pero utang na loob, gumising ka na sa kahibangan mo! Papadudot, dahil nga sa ginawa kong pagtatapat kay Tristan, ang tunay kong nararamdaman ay tila ba nabuo ang isang napakataas na pader sa pagitan naming dalawa. Naging ilang kami sa isa't isa at hindi na nga siya nagkukwento ng tungkol sa mga problema niya. Hinahayaan ko na lamang siya at binigyan ng space dahil alam kong nabigla talaga siya ng husto sa ginawa kong pag-amin. Ang akala ko nga noon ay magtutuloy-tuloy na ang hindi namin pag-uusap. Pero nagulat na lamang ako isang gabi dahil bigla na lamang siyang sumulpot sa bahay namin at lasing na lasing at hindi ko mawarian ang itsura. Halata din na galing ito sa pag-iyak at agad kong naisip ang mga posibleng dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Kaya naman nang sabihin nitong si Sheila ang problema niya ay hindi na ako nagulat. Pero mas nagulat ako nang sabihin niyang buntis ito pero hindi siya ang ama kundi si Daniel. Ikinuwento sa akin ni Tristan na hindi pa pala tumigil si Sheila sa pakikipagkita niya kay Daniel. Sa totoo lang, papadudod. Hindi ko alam kung maaawa o maiinis ba ako sa kanya. Kasi ilang beses ko na siyang pinaalalahanan pero hindi naman siya nagtatanda. Naisip ko nga na kasalanan na niya kung bakit siya paulit-ulit na nasasaktan. Ang mahirap pa ay naalala lang naman niya ako kapag may problema siya o kaya naman ay kailangan niya ng makakasama at makakakwentuhan. Pero hindi ko maiwasang hindi matawa dahil pare-pareho kami ng sitwasyon. Nagmahal siya ng taong hindi naman talaga siya mahal at nagmahal ako ng tao na ibang mahal. Kung may pagkakaiba man kami ay iyon ang hindi ko ugali na maghabol dahil bukod sa may respeto ako sa desisyon ng ibang tao ay may respeto rin ako para sa sarili ko. Kung ayaw sa akin ay walang dahilan para ipilit ko ang sarili ko sa taong yon.
Alam kong magkaibigan kami matagal na at ang magkaibigan ay dapat nagdadamayan sa lahat ng oras. Lalo na kung may problema o pinagdaraanan ng isa pero nakakasawa din pala. Nakakasawa na ang paulit-ulit na cycle ng kabaliwan niya sa isang babaeng hindi naman siya talaga mahal at worst ay ginamit lamang siya sa pansarili niyang interes. Pagod na rin akong tumulong sa taong wala namang ginawa para tulungan ng sarili niya. Naisip ko na kung gusto niyang magpakabaliw ay bahala siya sa buhay niya. Kaya naman tinapat ko na siya at sinabi kong sawa na ako na intindihin siya palagi, Papa Dudut. Alam ko na yung itsura mong yan. Selena, Ilang beses na kitang pinagsabihan pero hindi ka pa rin nagtatanda. Tapos ngayon lalapit-lapit ka sa akin kasi sinaktan ka na naman niya. sorry. Please, wag mo na akong pagalitan. Durog na ako eh. Kasalanan ko? Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo eh. Mahal pala ah. Mabaliw ka ngayon sa pagmamahal mo na wala namang kwenta sa kanya. Selena, please, tulungan mo ko. Hindi ko na talaga kaya yung sakit. Ewan ko Tristan, maraming beses na kitang inintindi dahil alam ko nagmamahal ka lang. Pero kung gusto mo magpakasira, utang na loob. Wag mo naman akong idamay. Nananahimik na ako eh. Pinabayaan na kita sa gusto mo, ano pa ba? Selena, kailangan kita ngayon, please. Ayan! Yan ang problema sa'yo. Magaling ka lang kapag may kailangan ka sa akin. Pero hindi ako tanga na kagaya mo. Gusto mo ulitin ko pa? Tanga ka, Tristan. Tanga! Kung gusto mo magpakabaliw, bahala ka sa buhay mo. Pero lumayo ka sa akin. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Wala! You took me for granted. Wala kang pinagkaiba kay Sheila. Pareho kayo manggagamit. Selena, wag mo sabihin yan. Kahit kailan hindi kita ginamit. Mahalaga sa akin ang friendship natin. Mahalaga? Hindi mo gagawin sa akin to kung mahalaga sa iyong pagkakaibigan natin. Hayaan mo sana akong bumawi. Last chance na lang tong hinihingi ko sa'yo. Nakikiusap ako, Selena. Tama na Tristan. Pagod na akong intindihin ka. Ang mabuti pa siguro, tapusin na natin ang pagkakaibigan natin. Useless na rin naman to eh. Wag, please. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Babawi ako. Titigilan ko na si Sheila, promise. Selena, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Maniwala ka naman sa akin oh. Nito ko lang na-realize na tsaka mo lang malalaman ang halaga ng isang tao kapag nawala na siya sa'yo. Hindi ko masasabing mahal kita in a romantic way. Pero mahal kita bilang kaibigan. Hayaan mo sana ako makabawi sa'yo. Hanggat hindi ka nakakalaya sa anino ni Sheila, hinding-hindi mo magagawang magmahal ng iba. Baka imbes na maiparamdam mo sa kanilang mahal mo sila, masaktan mo lang sila ng paulit-ulit. Hindi ako nangangako. Pero pipilitin kong buuin ulit ang sarili ko. Pero Selena, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kita. Kailangan kita ngayon. Bakit mo ko kailangan? Ha? Sabi mo nga pabayaan kita, di ba? Eh di ayan, pinabayaan kita. Alam mo, tapusin na lang natin tong friendship natin. Kasi sa totoo lang, nahihirapan na ako. Wala rin naman akong silbi sa'yo. Selena, please. Alam ko na ang dami kong kasalanan sa'yo. Lagi ko sinasamantala yung kabaitan mo sa akin. Yung pagmamahal at concern mo sa akin. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling kaya ka nagagalit sa akin. Kaya nga humihingi ako ng tawad eh. Patawarin mo na ako. Ngayon mo lang na-realize yan? Matagal ko nang na-realize lahat to. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa sarili ko. Dahil ayokong tanggapin na totoo yung sinabi mo na parehas lang kami ni Sheila na manggagamit. Pero ngayon, tanggap ko na. Magalit ka sa akin hanggat gusto mo. Murahin mo ako, saktan mo ako. Tatanggapin ko lahat yun. Huwag mo lang putulin yung pagkakaibigan natin, Selena. Please. Ikaw na lang ang totoong kaibigan na meron ako. Huwag mo naman sana akong iwan. Pangako, huli na to. Hindi na ako uulit.
Nagising na ako sa kabaliwan ko. Hayaan mo sanang itama ko yung mga pagkakamali ko sa'yo. Sa tingin mo ba kaya mong bumawi? Oo, gagawin ko lahat. Hanggang sa mapatawad mo ako. Hanggang sa maisip mo na hindi natapusin yung friendship natin. Ang dami na natin pinagdaanan, Selena. Ngayon mo pa ba ako susukuan? Sana naisip mo yan noon, Tristan. Sana naisip mo yan nung lagi pa akong nasa tabi mo. Pero lagi mo na lang akong tinitake for granted. Ano bang akala mo sa akin? Labasan lang ng mga problema mo, tapos pag okay ka na, baliwala na ako sa'yo? Hindi, Selena, hindi ganun. Sorry kung yun ang nararamdaman mo. Maniwala ka, mahalaga ka sa akin. Pero mas mahalaga sa'yo si Sheila kesa sa akin. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin kung mas mahalaga siya. Kaya lang, maging patas ka sana sa mga judgment mo pagdating sa kanya at sa akin. Hindi yung alam mo na nga may mali siya, ito-tolerate mo pa. Tapos ngayon buntis si Sheila at si Daniel ang ama. Anong balak mo? Ipipilit mo pa rin yung sarili mo sa kanya? Magpapakatanga ka pa rin? Hindi, promise. Nagising na ako. Natauhan na ako, kaya please. Huwag mo naman i-give up yung friendship natin. Alam mo, ang saya ko nung naging kaibigan kita eh. Kasi akala ko iba ka sa kanila. Magkasundo nga tayo sa lahat ng bagay eh. Pero nagbago lahat nung naging girlfriend mo si Sheila. Hindi lang pakikitungo mo sa akin yung nagbago, pati ugali mo. Yung ugali mo na nagustuhan ko. Kontento na ako sa friendship natin pero kahit yun, inalis mo sa akin. Gusto kitang suportahan sa lahat ng oras pero nakakapagod din pala. Nakakapagod pala na walang nakaka-appreciate ng effort ko. Lalo ka na. Humihingi ako ng tawad. Sorry sa lahat, Selena. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin para bumalik tayo sa dati. Gagawin ko lahat. Lahat-lahat. Hindi ko alam, Tristan. Ang nasa isip ko lang ngayon, makapagpahinga na yung puso ko. Kasi ang sakit-sakit mo mahalin. Pakiramdam ko, pati ako nauubos. Selena, please. Tulad nga ng sabi ko, ikaw na lang ang nag-iisang totoong kaibigan na meron ako. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Ang haba na ng pinagsamahan natin, kaya please patawarin mo na ako. Handa akong bumawi. Kahit sa huling pagkakataon na lang, bubuin ko ulit ang sarili ko. Pero gusto ko sana na nasa tabi kita habang ginagawa ko yun. Magtiwala ka sana sa akin ulit. Selena, hindi ko nasisirain ang tiwala mo. Last chance na, please. Please, Selena. Ba't ba pinipilit mong bumawi sa akin? Disposable lang ako. Pwedeng-pwede ka maghanap ng bagong kaibigan. Babawi talaga ako sa'yo dahil mahal kita. Kaibigan kita eh. Tsaka ayokong humanap ng ibang kaibigan. Wala nang papantay sa'yo. Hindi ako makakahanap ng katulad mo. Pero hindi ko sinasabi yun dahil kailangan kita. Narealize ko talaga kung gaano ka kahalaga sa akin at kung gaano ako katanga na sinayang ko lahat ng effort mo para sa akin. Kaya nga gusto kong bumawi sa'yo ngayon. Hayaan mo naman ako na makabawi sa'yo. Please, huli na to. Pag di pa ako nagbago, sige. Hahayaan ko nang tapusin mo yung pagkakaibigan natin. Bahala ka. Pero hindi kita pinilit. Ikaw mismo ang nakiusap sa akin na bumawi. Oo, Selena, hindi mo ko kailangan pilitin. Talagang babawi ako sa'yo. Salamat. Salamat talaga. Promise, hindi ko sasayangin tong chance na binigay mo sa akin. Gawin mo. Hindi yung puro kasalita at puro pangako. Papadudot, gusto ko na lamang sanang tapusin na ang pagkakaibigan namin ni Tristan pero kagaya nga ng pinangako niya sa akin ay ginawa niyang lahat para makabawi sa akin. Wala siyang ginawa kundi ang suyuin ako at mag-sorry sa akin. Pero naitanong ko sa sarili ko na bakit ngayon lang. Kung kailan handa na akong bitawan siya. At dahil mahal ko pa rin siya at marami na rin kaming pinagsamahan ay binigyan ko siya ng chance para bumawi sa kahuli-hulihang pagkakataon. Pero hindi na ako umasa na mapapalitan ko ang lugar ni Sheila sa puso niya dahil may kasabihan nga na first love never dies. Matagal ko na rin namang tanggap na wala ng pag-asa na lumagpas kami sa pagiging magkaibigan.
Sa paglipas nga ng panahon ay unti-unti na kaming bumalik sa dati. Masayahin na ulit si Tristan katulad ng kung paano ko siya nakilala. Lahat ng mga ugali na minahal ko sa kanya ay unti-unti ko nang nakikita ulit sa kanya. Masasabi kong namiss ko ang dating Tristan na minahal ko. Pero hanggang doon na lang yon dahil kontento na ako sa kung ano ang meron kami. Masaya na ako sa pagiging magkaibigan namin lalo pa at alam ko na mas magtatagal kami sa ganitong klase ng relasyon. Hanggang sa tuluyan na ngang naghilom ang mga sugat sa puso namin na naiwan ng nakaraan naming pag-ibig. Sa paglipas ng mga panahon ay natutunan na naming palayain ang mga sarili namin sa pag-ibig na hindi nakalaan para sa amin dahil sadyang hindi natuturuan ng puso kung sino ang gusto niyang mahalin. Hindi man kami itinadhana bilang kabiyak. Nang isa't isa ay tinadhana naman kami bilang matalik na magkaibigan na kahit kailanman ay hindi mabubuwag. Sa ngayon nga ay masaya na kami sa kanya-kanya naming pamilya at pawang may mga anak na rin kami. Pero ang pagiging magkaibigan namin ay mananatili hanggang sa huli naming hininga. At dito ko na nga po tinatapos ang kwento ng magulo, malungkot, masakit pero tunay na pagkakaibigan namin ni Tristan. Maraming salamat po kung ito man ang mapili po ninyong basahin ngayong araw. More power pa sa inyong programa. Ang inyong loyal kapuso at kabarangay, Selena. Maraming salamat Selena sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, mga kabarangay. Napakahalaga nga na meron tayong itinuturing na kaibigan sa ating buhay na maaari nating maging kaagapay at sandalan sa hirap at ginhawa. Kaibigan na handang sumuporta ng walang inihinging kapalit dahil maaari nating sabihin na marami tayong magkaibigan. Pero hindi lahat ay tunay na nagtatagal. Kaya kung may kaibigan ka man na handa kang damayan sa lahat ng oras, ay mahalin mo siya at huwag gamitin para sa sarili mo lamang nakapakanan. Dahil aminin man natin o sa hindi ay napakahirap humanap ng tunay na kaibigan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kung akiting ka ng boyfriend ng babaeng BFF mo? Ipagtatapat mo ba ito sa kanya lalo pat bakla ka? At ang alam niya ay straight ang boyfriend niya. Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo at ang lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Roxy, 24 years old. Tubong Masbate. Pero ngayon ay naninirahan sa Bikutan. At nagtatrabaho bilang isang IT assistant sa isang maliit na kumpanya. Single and happy po ako sa ngayon. At medyo tahimik ang aking buhay. Malayong malayo sa mga dinanas ko noong isang taon noong unang salta ko sa Maynila. At ang mapait na karanasan ko nga pong yon ay ang gusto ko po sanang ibahagi ngayon sa inyo.
at sa ating mga kabarangay. Isang karanasan na ni hinagap ay hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Isa po akong bakla, Papa Dudut. Pero dahil lumaki ako sa probinsya ay nahirapan akong ipakilala ang tunay kong pagkatao sa aking pamilya at sa aming lugar. Bukod sa takot na ma-disappoint ang aking mga konserbatibong magulang, ay natakot din po kasi akong maging tampulan ng mga tukso at gawing katatawanan ng mga tao. Bagay na obserba kong dinaranas na mga out na bading sa lugar namin. Isa pa ay karamihan din po sa aming lugar ay mga mahurista o yung mga baklang nagdadamit at nag-aayos ng babae. Pero hindi naman po ganoon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Lalaki pa rin ang tingin ko sa sarili ko, pero nagkataon lang na kapwa ko lalaki din ang gusto ko. Dahil dyan ay nakaranas din po ako ng matinding identity crisis. Dahil sa lugar namin, kapag bading ka, parang required na magdihes babae ka o kumilos na parang babae. At ang mas malala pa, karamihan ng mga kakilala kong bading doon ay nagiging palabigasan lang ng mga nagiging karelasyon nila. Kaya sa buong 23 years ng buhay ko ay nanatili po akong kloseta, Papa Dudut. At ang tanging nakakaalam sa aking tunay na pagkatao ay si Tetet, ang aking kababata at best friend na babae. Kaya naman po naging sobrang lungkot ko rin nang sa Maynila na nag-college si Tetet at nagkahiwalay na kami. Mula nang umalis siya, Papa Dudut, ay nawala na rin ako ng taong kakwentuhan at kasangga sa lahat ng bagay. Kaya nang nakapagtapos po ako sa college at inaya ni Tetet na magpa-Maynila, ay nainganyo po ako ng husto. NBSB din po kasi ako, Papa Dudut. No boyfriend since birth. Kaya naman na-excite din ako na makahanap ng forever sa Maynila. Pero bukod doon, ang pangunahing bagay na nakapag-inganyo po sa aking lumipat sa lugar kung saan ay walang nakakakilala sa akin ay para finally mabuhay na akong malaya at maging totoo sa sarili ko. Roxy! Oh, ito ko na talaga! Grabe! Sobrang na-miss kita! Tet! OMG! Na-miss din kita! Uy, blooming ka! Heto! Hiyang sa pagbubuntis! Halika, dali! Pasok ka! Oy, hintayin mo lang ha. Malapit nang maluto yung binibake ko. Pang merienda natin! Wow! Talaga nga naman! Misis na misis! Pero teka, Tet, sigurado ka bang okay lang talaga sa asawa mo na dito na muna ako? Oo naman ano? Aba, hindi po pwedeng tumanggi si Lito dahil mas matagal tayong magkaibigan, no? Aww! Pero oo nga, friend. Sobrang whirlwind romance talaga kayo ni Lito, ha? Ganun talaga. Na in love eh. Kumusta naman ang parents mo? Okay na ba kayo sa kanila? Well, syempre medyo hindi pa rin. Pero wala rin naman silang magagawa. Nabuntis na ako eh. Tsaka wala rin naman silang marereklamo sa akin. May maayos na akong trabaho, no? Tsaka tuloy-tuloy pa rin naman ang bigay ko sa kanila. Uy, in fair, may love life na, may kumikitang kabuhayan pa. Ikaw na talaga, sis. Kumusta na pala ang pagme-makeup artist mo? Nakakapagtrabaho ka pa ba sa lagay mo? Oo naman. 4 months pa lang kaya ako. This weekend nga pala ha, ihahatid ako ni Lito sa Tagaytay. Kasi may kasal ako doon. Ay, ang sweet naman. May driver sweet lover ka na, friend ah. In fairness, meron pa rin palang forever sa mga gimikan ha. Oo nga eh. Uy naku, huwag kang mag-alala. Hahanap din tayo ng forever mo. Tambay ka dun sa shop ni Lito. Daming cute doon, nagpapagawa ng motor. Sus, mga babae naman ang hanap ng mga yon. Malay mo ba? Ikaw, judgmental ka ha? Hindi lahat na mahilig sa motor at saka sa kotse, straight no?
Ay, kung sa bagay, may point ka dyan, sis. Dahil dyan, araw-araw na akong tatambay doon. Oh, di ba? First time ko po ulit makita noon si Tetet ng personal matapos ang 5 taon. Yung ka-live-in naman po niya na si Lito ay nakikita ko na sa mga post at pictures niya. Pero noong ko lang din po na-meet in person. Kaya naman po ay kahit na sobrang close namin ni Tetet, ay ilang na ilang pa rin po ako sa panunuluyan sa kanila dahil estranghero sa akin ang ka-live-in niya. Nang mamit ko po si Lito ay naging welcoming naman po siya. Pero iba na po kaagad ang naging pakiramdam ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, nagwapuhan po ako sa asawa ni Tetet. Hindi po siya ganong kagwapo pero may dating. At mukhang laman ng gym. Pero ang attraction ko naman pong yon ay mabilis din na nawala kaagad. Parang naisip ko lang sa sarili ko na mga panahon na yon. In fairness, kaya naman po pala na in love kaagad ang best friend ko ay dahil may dating naman si Koya. Pero at the same time, may iba rin po akong naging pakiramdam sa kanya. Parang iba ang tingin niya sa akin. Pero agad ko rin po itong binaliwala at pinapaalalahanan ng sarili ko na huwag maging feeling. Pansamantala po ako natulog doon sa bakanting kwarto nang inuupahan nilang apartment na katabi rin ang kanilang kwarto. Medyo maliit lang po ang kwarto na dating tambakan lang nila ng mga gamit. Pero inire-reserba para sa magiging anak nila. At dahil medyo manipis po ang kanilang dingding, ay unang gabi ko pa lang ng pagtulog sa bahay nila ay nakarinig na kagad ako ng lampungan nila sa 10 oras ng gabi. Bagay na sobrang awkward, Papa Dudut. Pero kinasanayan ko na rin ang tumagal. Pero ilang araw matapos po akong manuluyan kina Tetet ay nagkaroon po ako ng isang awkward na encounter kay Lito. Sorry, akala ko walang tao. Hindi kasi nakalock. Sorry din. Nasanay kasi akong hindi naglalak ng CR dahil kami lang naman ni Tetet dito. Naku, pasensya na ha. Hindi. Okay lang, ano ka ba? Tapos na rin naman ako mag-shower. Naglo-lotion na lang ako. Ikaw na. Salamat. Siya nga pala. Nag-breakfast ka na ba? Sabay na tayo. Wala si Tet eh. May pinikap na mga supplies. Oh, okay. Sige. Kamusta pala ang pag-a-apply ng trabaho? Meron na nag-reply na isa. Interview ko na sa Webes. Good. Good luck ha. Salamat. Pag natanggap ako, babayaran ko agad kayo ng renta. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Maganda nga ito na may iba kaming kasama dito sa bahay eh. Basta huwag ka lang muna mag-uwi ng jowa dito ha. Naku, NBSB nga ako eh. Talaga? No boyfriend since birth? Bakit? May tsura ka naman ah. Kasi hindi pa rin ako out sa amin eh. Nako, dito wala kang poproblemahin. Hindi mo kailangan magtago. Kahit linggo-linggo ka magpalit ng boyfriend, okay lang. Kahit girlfriend, hindi ka nagkaroon ng kloseta ka? Meron ako naging girlfriend nung high school pero wala naman yun. Hindi mo yun nalikan? Sinubukan ko pero hindi talaga kaya eh. Okay din naman ang babae. Nako, hindi talaga. Nung high school naman ako, may nagkagusto din sa aking bading. Pinagbigyan ko. Trip-trip lang, ganun. Okay. Okay din naman. Ganun ba? Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nag-out ba sa akin si Lito, nagpaparamdam o pareho. At nasundan pa po ng mga ganong klaseng tagpo at usapan sa pagitan namin ni Lito kapag kami lang ang nag-uusap.
at wala si Tetet. Hindi ko na rin po binanggit kay Tetet yon dahil wala pa rin naman po akong mapanghawakang konkretong ebidensya o pag-amin mula kay Lito. At malay ko rin naman po kung alam naman pala ni Tetet yung mga personal na bagay na nababanggit sa akin ng ka-live-in niya. Ayoko rin naman po namang himasok sa samahan nila. Habang tumatagal ay lumalalim ang pagkailang ko kay Lito Papadudut. Tatsa din po siyang tao. Mahilig po siyang umakbay sa akin sa mga ordinaryong pagkakataon. Habit din po niya na basta na lamang mamasahihin ang likod ni Tetet habang nakaupo o kapag nanonood ng TV sa sala. Pero ang kinagulat ko ay nung tumagal-tagal ay pati ako. Bigla na lang din niyang minamasahe ang likod. Nung unang beses niyang ginawa yon ay napatingin pa nga ako kay Tetet na kasama ko noon at kakwentuhan sa sala. Pero si Tetet, pinagkibit balikat lang at tinutokso pa nga ako na kinilig daw ako sa ginawa ni Lito. Dahil po doon ay naisip ko tuloy na baka naman sadyang malisyoso lamang ako. Pero umabot na rin po sa punto na para bang hindi ko na kinakaya, Papadudut. Aaminin ko, tao lang naman po ako. Bakla kaya hindi ko rin maiwasan na makaranas ng kakaibang pakiramdam sa tuwing madidikit ang mga balat namin ni Lito at maaamoy ko ang pabango niya. Iniisip ko na lang po na kailangan kong makahanap ng trabaho, makalipat ng bahay para malayo na sa mga ganong nakakapanuksong kilos ni Lito, lalo pat best friend ko ang ka-live-in niya. Nung una ay naisip ko na baka kloseta si Lito. Pero kapag naririnig ko naman ang lampungan nila Tetet sa kabilang kwarto ay naiisip ko na imposibleng bakla siya. Doon ko po naisip na baka bisexual si Lito. At pareho talagang siyang nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Siya na rin naman po ang voluntaryong nagsabi sa akin na kahit na hindi ko naman tinatanong na nagkaroon na siya ng homosexual fling dati. Nang tumagal ay nag-aalala na rin po ako para sa best friend ko. Kaya hindi ko na rin po napigilan ang sarili ko. Nag-fish na ako ng impormasyon kay Tetet kung alam ba niya ang hinala ko na tunay na pagkatao ng magiging tatay ng anak niya. Uy, friend. Kumusta naman pala sa side ni Lito? Okay naman ba ang mga in-laws mo? Patay na yung tatay ni Lito. Mama na lang yung buhay. Okay naman. Taga saan nga ba ulit si Lito? Laguna ba? Batangas. At least malapit lang pala. Nakakabisita kayo doon pag kailangan. Actually, hindi pa nga ako nakakapunta dun eh. Ha? Hindi ka pa nakakapunta sa kanila? Hindi pa. Kasi 'di ba dito na rin nag-college si Lito sa Maynila. Kaya madalang na rin siyang nakakauwi doon. Ganon? May balak na ba kayong magpakasal? Siguro pagkapanganak ko na lang. Pwes muna tapos tsaka na yung church wedding kapag talagang medyo malaki na yung ipon. Parang grande. So ibig sabihin di ka pa sure kung hindi pa siya kasal sa iba? Gagi! Oy sis, joke lang ha. Ay naku, lapiting-lapitin talaga yung si Lito. Lapitin ng mga babae at saka lapitin din ng mga Becky. Talaga? Sigurado ka bang straight yan? Uy, joke lang ulit sis ha. Nako ha, playboy nga yan eh. Nung isang buwan nga lang meron akong natalakan dun sa shop niya. May babae kasing aali-aligid, saktong nandun ako. Tapos itong Lito, nakikipagharutan din. Di nakatikim siya sa akin. Naku, ano ka ba naman sis? Buntis ka na? Nangwawarla ka pa rin? Isihan mo lang. At si baby delikado. Malakas ang kapit nito no? Mana kaya sa akin tong Junakis ko. At dapat talaga, unang hinala pa lang, agapan mo na habang maaga pa. Sa maliliit na bagay, nagsisimula ang kaliwaan. At mabuti na rin at nakita ni Lito yung pagkadragon ko. Di nasampulan siya.
Oy, warning na yun sa kanya. Kaya dapat ako lang ang titingnan niya ng malagkit. Ay, ka-afraid ka naman pala. Oy, dapat lang! Alam mo naman ang mundo natin ngayon, puro tukso, di ba? Kaya ang Lito na yan, bantay sarado talaga sa akin yan. Prevention is better than cure. Matapos po ng pagkukwentuhan namin ni Tetet ay doon ko po napatunayan na parang hindi naman po nagdududa itong si Tetet sa orientation ni Lito. Gusto ko pa nga sanang mag-joke na binabanggit sa akin ni Lito na may nakafling itong bading noong high school, pero hindi ko na po tinuloy sa takot kong mag-away kami ni Tetet. Inisip ko na lang po na matagal na naman po yon, at kung wala namang epekto sa kasalukuyang pagsasama nila Lito ay bakit ko pa naman babanggitin yon. Isang gabi po nang bumuhos ang malakas na ulan ay na-stranded si Tetet sa may Cubao dahil wala nang madaanan ang mga sasakyan, dulot ng matinding pagbaha. Dahil po dito at sa kanyang kondisyon ay nagpasya si Lito na hindi na ito susunduin at doon na lamang muna magpalipas ng gabi sa isang hotel na malapit. Kaya kami na lang po ni Lito ang nag-dinner sa bahay, at laking gulat ko po nang matapos kaming kumain ay naglabas ng alak itong si Lito at inaya ako na mag-inuman sa sala. Naku, ang dami. Tama na. Isang baso lang yan eh. Mahina ako sa alak. Eh ano naman? Eh hindi ka naman nasa labas. Nasa loob naman tayo ng bahay. Hindi ka naman babiyahe. Pag nasusuka ka na, andyan lang yung banyo. Kapag nahihilo ka na, nariyan lang yung kwarto. At kapag nagiinit ka na, nariyan lang yung electric fan. Basta isang baso lang ako, ha? Sarap talaga. Lalo na kapag ganitong malakas ang ulan at malamig. Gumuguhit yung init eh. Oo nga eh. Oh, kamusta naman pala yung final interview mo? Naku, hindi pa nga tumatawag ulit eh. Kinakabahan nga ako. Baka hindi naman ako natanggap. Bayaan mo, okay lang yan. Marami pa naman dyan na pwedeng pag-applyan. Oh, cheers na tayo. Tama. Cheers. Oh, teka. Ano nangyari sa'yo? Ang tapang pala. Ay, grabe. Ikaw talaga oh. Teka nga, hagurin ko muna tong likod mo. Ang hina naman pala ng baga mo eh. Okay na. Oh, teka. Mamasahihin kita para ma-relax ka. Ay, naku, wait na. Okay lang. Relax naman ako eh. Hindi kaya. Sabi ng utak mo, oo. Pero sabi nitong likod mo, stressed ka. Ayan oh. Ang dami mong lamig. Oh, di ba masarap kapag nahagod yung lamig? Oo. Thank you. Teka, Lito? Matutulog na pala ako. Parang nahihilo na ako eh. Ha? Eh, pambihira ka naman kainuman, no? Isang shot ka pa lang, ayaw mo na? Ay, hindi. Kasi maaga pa rin akong gigising bukas. Maaga? Bakit? Anong gagawin mo? Mag-a-apply na ako sa ibang kumpanya kasi mukhang malabo na rin naman ako dun sa isa eh. Sige ha, salamat dito. Uy! Roxy! Bakit? Anong problema? Nilako po kaagad ang kwarto pagkapasok ko sa loob, Papa Dudut. Kabang-kaba po ako na baka mauwi sa ibang bagay ang inuman namin ni Lito. Aaminin ko po na nakaramdam din po kasi ako ng parang kinokuryente ang katawan ko sa bawat hagod ni Lito sa balikat ko. Kaya ako na po mismo ang umiwas sa tukso. At mabuti na nga lang po at napanlabanan ko rin. Malaking tulong din po siguro ang pagiging kloseta ko dati. Kaya hindi na bago sa akin ang self-control. Bukod pa dyan ay magiging asawa na po kasi si Lito ng best friend ko. Kaya doon pa lang ay naging madali na rin sa akin ang tumanggi sa pagkakataon.
Pero matapos po ng reaksyon kong yon at noong pinoproseso ko na ang nangyari sa amin bago matulog, ay nahiya po ako sa naging reaksyon ko, Papa Dudut. At sa tingin ko ay bunga naman po yon ng pagiging no boyfriend since birth ko. Naisip ko po na naging masyadong feeling at assuming lang po ako sa pag-iwas ko kay Lito sa pag-aakalang may gusto ito sa akin. Ano naman nga ba ang pruweba ko na may balak siyang iba ng gabing yon? Nakipag-inuman lang naman siya sa akin at minasahe ang likod ko. Pakiramdam ko po tuloy ay parang naging napakamalisyoso ko at nakaramdam po ako ng matinding hiya kay Lito kinabukasan. Pero ilang araw matapos po ng insidenteng nangyari sa amin ni Lito ay kinutuban ako na tama nga ang hinala ko na may balak sa akin si Lito ng gabing yon. Nagbago po kasi ang pakikitungo niya sa akin. Naging cold at hindi ako pinapansin. Maski nga po si Tetet ay medyo napansin na rin. At humirit pa nga nung minsan kami ay magkakasamang kumakain. At tinanong si Lito kung bakit ang tahimik daw nito. At syempre, alam ko na po kung bakit. Sa mga panahong yon ay naisip ko na dapat ay makahanap na po talaga kaagad ako ng trabaho para makaalis na. At sinimulan ko na rin po ang maghanap-hanap ng kwarto o bed space na malilipatan. Masyado na pong nagiging awkward ang sitwasyon namin ni Lito. Kung tutuusin ay wala pang ang isang buwan akong naninirahan sa kanila. Naisip ko na habang lumilipas ang araw ay baka mas lalong lumala lang ang awkwardness namin sa isa't isa. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Isang araw ay kinompronta po ako ni Tetet. Roxy, pwede ba kita makausap? Ha? Oo naman, bakit? Nung bagyo, nung hindi ako dito natulog, nag-inuman daw kayo ni Lito ah. Oo, inaya niya ako. Pero isang baso lang ininom ko tapos natulog na ako. Bakit? Ang sabi ni Lito, ikaw daw ang nagaya sa kanya. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Alam mo namang hindi ako umiinom. At pagkatapos, nagpamasahe ka pa daw sa kanya. Nagsisinungaling yung kalipin mo. May gusto ka ba kay Lito? Ha? Wala no. Tet, ano ba namang klaseng tanong yan? Mag-best friend tayo. Yun na nga eh. Mag-best friend tayo. Roxy, alam kong matagal ka ng kloseta at marami kang inipon na kati dyan sa katawan mo. Pero please lang naman, wag naman si Lito. Dahil unang-una, magiging ama siya nitong anak namin. Pangalawa, hindi ka niya papatulan dahil hindi bakla ang future husband ko. Tet, makinig ka sa akin. Sinungaling si Lito. Siya ang nagiyang uminom. Ako minasahe niya sa likod at nang umiwas ako, siya pa nagpilit na ituloy namin ang inuman namin. So ano? Si Lito pa ang may gusto sa'yo, ganon? Tet, unang dating ko pa lang dito, alam mo kung anong sinabi niyang magiging asawa mo? Na meron daw siyang pinatulang bakla nung high school siya. Bakit niya sasabihin sa akin yon? Sige nga. O bakit naman ako maniniwala sa'yo? Tet, dahil ako ang best friend mo. Isang dekada na tayo magkaibigan. Yang lalaki na yan, wala pang isang taon mong kilala. Pero bakla ka eh! At gwapo yung asawa ko. Walang ya. Kaya pala dati tanong ka ng tanong tungkol kay Lito. Meron ka palang balak aswangin yung asawa ko. Ano? Excuse me, hindi porket bakla ako, papatol na lang ako sa kung sino-sinong lalaki. Tet, please. Seryoso ka ba? Sa tingin mo, magagawa ko yan sa'yo? Sa tingin mo, ganyang klaseng tao ako? Ahas? Sa tingin mo, nagsisinungaling ako? Tet, I'm your best friend. Sobrang dami na nating pinagdaanan. Itatapon mo na lang lahat ng yun para sa isang lalaki? Hoy Roxy, ikaw ang bumaliwala sa samahan natin ha. Inakit mo si Lito. Hindi nga yan totoo. Ano ba, Tet? Alam mo, Roxy, siguro mas makakabuti para sa ating lahat ha. Kung sa katapusan, lumipat ka na lang ng bahay. Okay. So, ganun-ganun na lang pala yun. Sige. Huwag ka mag-alala. Wala na ako dito sa katapusan. Aba, salamat naman.
Sa totoo lang po Papa Dudut ay gusto ko na ngang umalis nung mismong pagkakataon na yon na sinugod ako ni Tetet. Pero wala pa naman po akong malilipatan. Naisip ko pong pansamantalang maghotel. Pero nanghinayang naman po ako sa gastos. Lalo na't bilang na bilang Papa Dudut ang pera ko. Kaya naman po ay kinain ko na lamang po ang pride ko. At nanatili pa rin ako kina Tetet sa palugit na ibinigay sa akin. Iniiwasan ko na lang po sila at sa karinderya na lang po ako kumakain para hindi ko na rin po iasa ang pagkain ko sa kanila. Pero naging palaisipan din po sa akin ang inasta sa akin ni Tetet nung sinugod niya ako Papa Dudut. Pwede naman po niya akong palayasin nung araw na yon mismo. Pero hindi niya ginawa. At doon ko po na-sense na deep inside ay alam na po siguro ni Tetet ang tungkol sa sexualidad ng asawa niya. Kaya naramdaman ko rin po na kahit masasakit ang sinabi sa akin ni Tetet, ay deep inside ay hindi niya yon lubusan sinasadyang magbitaw ng mga ganong salita. Marahil ay gusto niya lang akong masaktan para maprotektahan ang ego niya. Insan, napatawag ka. Kumusta? Ate Mary, may problema kasi ako dito eh. Pwede ba muna akong makahiram ng pera? Kahit 5,000 lang muna. Hala, bakit? Ano nangyari sa inyo dyan sa Maynila? Ipang dadaan ko kasi sa uupahan kong kwarto. Kailangan kasi ng 2 months advance eh. Wala pa rin akong nakukuhang trabaho. Oh, akala ko na kinatetet ka. Ano kasi, problema. Paanong problema? Nag-away ba kayo? Oo ate. Hala, bakit? Yung asawa niya kasi, hindi magandang ugali. Ano? Hindi ba bahay ni Tetet yun? Hindi naman sa kinakasama niya? Oo, pero ayun, ganon talaga eh. Siya yung boyfriend eh. Best friend mo siya. Ang tagal-tagal nyo nang magkaibigan eh. Yun na nga eh. Sobrang nakakalungkot. Bakit? Nagselos ba sa'yo? Ano? Yung asawa ni Tetet, nagselos ba sa'yo? Hindi ate. Basta masama lang ang ugali niya. Ayaw niya sa'yo kasi bading ka? Ha? Nako insan, matagal ko nang alam. Okay lang. Wala kang kailangang problemahin. Sa ating dalawa lang to. Ate, paano mo nalaman? Insan, lahat naman kami medyo nakakaramdam na. Pero kung hindi mo pa maamin sa magulang mo, okay lang yon. Sa atin na lang. Ate, yung kinakasama ni Tetet, si Lito, binalitan niya kasi ako eh. Pinalabas niya kay Tetet na inaakit ko siya. Kaya nagalit sa akin si Tetet. Ano? Oo ate. Sinubukan niya may mangyari sa amin nung wala si Tetet sa bahay. Tumanggi ako. Tapos binaligtad niya ako. Naku, talagang dapat umalis ka na riyan. Delikado ka kung ganyan ang ugali ng lalaki. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. O sige, pupunta ako mamaya sa bangko, papadalang kita ng pera dyan. Salamat ate. Basta mag-iingat ka ha. Umalis ka na sa bahay na yan. Hindi ko po akalain na sa ganong pagkakataon at paraan pa po ako makakapag-out sa kamag-anak ko Papa Dudut. At nagulat din po ako ng husto nang sabihin sa akin ng pinsang ko na matagal na niyang alam na bading ako. At hindi lang siya kundi pati na ang mga magulang ko at iba pang mga kamag-anak. May bahagi po sa akin ang nahiya na all this time ay gano'n na ang paningin sa akin ng mga kamag-anak ko. At hindi ko maiwasang maisip tuloy kung ilang beses nila kaya akong pinagkwentuhan o pinag-usapan sa mga reunion at sa mga event na hindi ako nakasama. Pero may bahagi din po sa akin ang nakahinga dahil sa wakas. May isa na akong kamag-anak na may alam ng tungkol sa aking orientation. At ang pinakamahalaga Papa Dudut ay tanggap ako ng pinsan ko.
At nananalangin na lang ako na sana'y maging ganun din ang pagtanggap sa akin ng mga magulang ko kapag handa na akong kausapin sila tungkol sa bagay na yon. Matapos din po ng pag-uusap namin ni Ate Mary ay lumakas po ang loob ko. For the longest time, si Tetet lang po ang naaasahan at nasasandalan ko ng buong buo. At nung pinili niya ang sinungaling niyang kinakasamang si Lito kesa sa akin, pakiramdam ko po ay gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko po ay nawala ang aking nag-iisang kakampi. Pero nang makapag-out na po ako kay Ate Mary at natanggap niya ako, ay nanumbalik ang lakas ng loob ko at kumpiyansa sa sarili ko. Mula nang mag-away po kami ni Tetet ay hindi na rin po kami nag-usap pa, Papa Dudut. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay ay hindi na lang kami nag-eye contact. Pero napansin ko rin po na maski si Tetet at si Lito ay parang nagkaroon na rin po ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na rin sila gaanong nag-uusap. At wala na rin ang tunog ng mga lampungan nila sa gabi na malimit kong marinig dati. At sa katunayan nga po, minsan ay naririnig ko silang nagtatalo dahil nadadalas na rin po ang uwi ni Lito ng madaling araw. Sa awa ng Diyos ay bukod sa nakahanap na po ako ng malilipatang bahay bago dumating ang palugit na ibinigay sa akin ni Tetet, ay natanggap na rin po ako sa trabaho. At agad-agad po ay nang matanggap ako sa trabaho ay kinausap ko na si Tetet. Binigyan ng 2,000 at sinabi na hindi ko na hihintayin ang katapusan at aalis na ako kinabukasan. Tinanggap naman po ni Tetet ang perang ibinigay ko, pero hindi niya ako kinausap. At doon ko po na-realize na mukhang talagang wala ng pag-asang magkaayos pa kami ng best friend ko, Papa Dudut. Pero may mas mahalaga pa palang mangyayari doon. Kinabukasan bago ako umalis ay hindi ko na po naabutan si Tetet sa bahay. Meron yatang kasal at naroon na lang po ay si Lito. At habang nag-iempake ako ay kinausap niya ako. Bakit? Roxy, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Gusto ko lang sana kasi magkaayos tayo bago ka umalis. Ano? Roxy, pasensya ka na kung nagsinungaling ako ha. Pasensya? Lito, tapos na. At kung talagang gusto mo magkaayos tayo, baka dapat kay Tetet mo sinasabi yan. Baka dapat sa kanya mo inaamin na nagsinungaling ka sa kanya at dahil doon, nasira ang tiwala niya sa akin. Yun na nga eh. Kaya nga gusto ko humingi ng tawad. Kinabahan lang ako sa naging reaksyon mo nung gabing yun. Hindi ko alam kung bakit bigla ka natakot at bakit bigla kang umiwas. Lito, pwede ba? Alam ko na ignorante ang tingin mo sa akin dahil galing probinsya ako at wala pa ako nagiging boyfriend. Pero alam nating pareho na may iba kang balak nung gabing yon. Ano? Yan na nga mismo sinasabi ko eh. Eh di lumabas din na masyado ako malisyoso. Malisyoso? Pipilitin mo akong uminom ng alak? Mamasahihin mo yung likod ko? Bakit? Anong masama dun? Wow ha! Sige, push mo yung pagiging straight mo. Teka, sandali! Isara mo muna yung pinto! Ano ba? Pabayaan mo na ako! Anong sinabi mo? Narinig mo sinabi ko! Pinapalabas mo na bakla ako? Hoy Lito, ikaw na mismong umamin sa akin dati na meron kang pinatulang bakla. Pinatulan ko lang pero hindi ako bakla. Yun! O sige, fine. Hindi ka na bakla. O ngayon, pabayaan mo na akong magligpit dito para makaalis na ako dito sa bahay nyo. Masyado ka mayabang ah! Ano ba? Ikaw masyado ka mayabang! Eh bakla ka naman! Aray ko! Tulong! Tumahimik ka! Tulungan niyo Ikaw ako! malandi kang bakla ka! Aray ko! Itong dapat sa'yo! Bitiwan mo ako! Hayop kang bakla ka! Sinubukan po akong gahasain ni Lito, Papa Dudut. Mabuti na lang po ay hindi ako natakot at may preference of mind pa rin ako. Kaya naman tinadyakan ko siya ng lahat ng aking lakas sa kanyang maselang bahagi. Kumaripas po ako ng takbo at ang tanging gamit na nadala ko lang ay ang wallet ko
na nasa bulsa. Tatawagan ko sana ang aking pinsan pero naiwan ko rin po ang cellphone ko sa kwarto. Dumiretso po ako sa convenience store at doon ay namalagi ng ilang oras para mag-isip-isip ng dapat kong gawin. Hindi ko rin memorize ang number ng pinsan ko kaya wala po talaga akong masabihan at mahinga ng tulong. Hanggang sa naisipan ko po na pumunta sa barangay. Pagdating po ng barangay ay bumuhos na po ang luha ko at mga ilang minuto rin nila akong hindi makausap ng matino. Nang mahimasmasan po ako ay tinulungan nila ako na mag-file ng blatter laban kay Lito. Alinsunod sa payo nila ay magpamediko legal din po ako. Nang hinayang man ako ay hindi ko na binalikan pa ang mga gamit ko kina Tetet. Dumiretso na po ako sa lilipatang kong bahay at nakigamit ng computer at kinontak ko na lang ang pinsan ko gamit ang social media. Lumipas po ang ilang araw at medyo nakarecover na rin po ako sa trauma. Pero laking gulat ko po nang unang araw ko sa kumpanya ay may biglang sumugod sa akin sa labas ng building. Si Tetet na buong araw pala akong inabangan. Roxy! Tetet? Ano ginagawa mo dito? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Layuan niyo na ako, pwede ba? Anong layuan, ha? Hoy! Kinakausap pa kitang bakla ka! Ano bang problema mo? Iba ka rin no? Parang wala lang sa'yo. Alam mo nga hindi ka gusto ni Lito. Bakit ba pinagpipilitan mo yung sarili mo sa kanya? Nakakadiri ka! Ano? Ano pinagsasabi mo? Galit ka ba sa akin, ha? Naiingit ka ba sa akin? Ganun ka ba talaga ka-obsess sa boyfriend ko na kahit nabuntis na ako, talagang gagawin mo pa rin ang lahat para lang maahas mo siya sa akin? Huwag ka mag-iskandalo dito. Bakit? Nahihiya ka ba na malaman ng mga tao na pinagtatangkaan mong gahasain na magiging asawa ko? Ano? Ang kakapal talaga ng mukha niyo Yung asawa mo ang nagtangka sa akin. Ha? Excuse me! Tingnan mo nga yung sarili mo. Sa tingin mo papatulan ka ng asawa ko? Gagawin mo pang bakla yung boyfriend ko? Hoy, Tet! Mag-isip ka nga! Kung ako nagtangka dyan kay Lito, iiwan ko ba mga gamit ko? Sa laki ng katawan niyang si Lito, sa tingin mo, kaya ko siyang gahasain? Alam mo, in denial ka lang kasi. Ha? Sigurado naman ako na nasa sense mo na yung asawa mo nagkakagusto rin sa lalaki. Walang niya ka talagang bakla ka! Akala mo kung sino ka! Sige, ipakita mo sa lahat ng tao na sinasaktan mo ako para maipablatter din kita. Ano sabi mo? Pinablatter ko na yung asawa mo. Nagpa-medical legal na rin ako. Kompleto, Mars! At sa ginawa mo ngayon, hindi na ako magdadalawang iisip na ituloy ko na sa huwes ang pagtatangka ni Lito na gahasain ako. Walang niya ka talaga! Hayop ka! Sinira mo yung relasyon namin! Tet, please. Maawa ka sa sarili mo. Hiwalayin mo na yung si Lito habang maaga pa. Maawa ka dyan sa anak mo. Wala kang pakialam! Hayop ka! Roxy, hayop ka! Sinira mo kami ni Lito! Tet. Bitiwan mo ako! Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay parang kinurot din po ang puso ko nang makita ko ang paghaguluhol ni Tetet sa kalsada. Kahit na ganoon ang nangyari ay hindi ko pa rin po maalis sa sarili ko ang makaramdam ng kalungkutan para sa sinapit ng taong itinuring kong best friend ng isang dekada. Pero kahit pa man gusto ko siyang aluin at makipag-ayos sa kanya, kahit na papaano, alam ko rin po na hindi na rin naman magiging patas yon sa akin. Lalo pa talagang na-trauma ako sa ginawa sa akin ng mapapangasawa niya. Hindi ko na rin po tinuloy ang kaso laban kay Lito. Kahit na galit pa ako kay Lito. Pinangibabawan po ako ng awa para kay Tetet at sa ipinagbubuntis niya. Yun na rin po ang naging huling pag-uusap namin ni Tetet. At ang huling nasagap na balita ko po sa kanya, nung huling umuwi ako sa Masbate ay nanganak na siya at nakipaghiwalay na rin po pala kay Lito.
Sa ngayon po ay tahimik na ang buhay ko, Papa Dudut. Pero nang dahil sa mga nangyari, pati na ang pag-i-stalk sa akin ni Tetet sa pinagtatrabahuhan ko ay hanggang ngayon may mga pagkakataon pa rin napaparanoid ako. Lalo na at gumagabi na at nasa kalsada pa ako. Naiwan ko ang cellphone ko at ang ilang mga dokumento ko sa bahay ni na Tetet noon. Anong malay ko po kung ano ang mga impormasyon na nakuha ni Lito na pwede niyang magamit laban sa akin. Umaasa na lamang po ako na naging sapat na yung malaman niya na pinablatter ko siya. Para alam niya kung ano man ang subukan niyang gawing masama ay pwede ko pa rin ituloy ang kaso ko laban sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig, Papa Dudut, at sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso, Roxy. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.